Ito nga ho ang patunay mga ka-reaction update na mismong mga ating OFWs ay alam ang korupsyon sa ating bansa. Paano po natin nasabi mga ka-update? Kasi ho, mismong mga OFWs natin ay bumubuelta na dito sa admin ni Marcos Jr. Ayan, basahin na lang ho natin para maliwanagan ho tayong lahat. OFW Group Planning Zero Remittance Mat. Ibig sabihin mga ka-update, sa lahat ng OFW, pinaplano ho nila na ngayong Nobyembre na wala hong magpapadala kahit isa. Protest in November against the Marcos administration. Hindi ho ba kaya nahihiya itong si Auntie Claire? Na mga ka-update kasi sinabi nito si Auntie Claire, hindi naman daw kalaban ng admin ni Marcos Jr. Itong mga OFW. Pero yung ginagawa ho nilang panggigipit sa Pilipino, naaapektuhan po itong ating mga kababayan sa ibang bansa. Siyempre mga ka-update, magagalit at magagalit. Lilitaw at lilitaw talaga ho ang katotohanan na pati mga OFW ay alam. Alam ho yung korupsyon ni Marcos Jr. Yung korupsyon ng admin ni Marcos. Isipin mo yan, no remittance month. Ngayong Nobyembre, malaki hong apekto yan sa gobyerno ni Marcos Jr. Wala ho silang mahuhutot. Wala ho silang kikitain sa mga OFW. Oras na mangyari na ho yan. Kaya mga ka-update, wala ho tayong mahabang pag-usapan dito kasi sisingit na rin ho natin itong si Lisa Marcos ha. Yung alam niyo na ho yan si Paulo Tantongco. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Napakalaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, magsama-sama ho tayo. Magkaisa na pababain sa pwesto si Marcos Jr. Kaya mga update, rektahin na ho natin ito. Wala na ho pong mahabang intro pa. Kaya mga update, diretso na ho. Ang umamin po na nagpulburon ay under ng Office of the President, under kay Marcos Jr. Gumagamit sila ng pera ng bayan. Deputy Social Secretary for the President ay isang adik. Wala naman sana tayong pakialam kung mag-adik sila, kung sila ay wala sila sa gobyerno. Ano sasabihin na naman, AI? Nilabas na ito din ng mga media, pero at tayo ang unang naglabas. Ano po ba yung nakakabigla dyan sa nilabas ni Miss Maharlika? Ukol nga dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Mismong presidente ho nga, mga kapatid, ayaw ho magpa-hair follicle test. Bakit daw kailangan niya yun? Para saan? Diba? Kaya, si Pangulong Duterte nung hinamon ng isang reporter, diniretsa ho siya ni nung reporter, itong si Pangulong Duterte. Sinabi ho, kailangan daw ng drug test. Hindi, ayaw po ng ihi. Gusto kahit buhok pa. Sumagot to si Pangulong Duterte, mga ka-update, kahit daw nga dila, tutuli, lahat daw ho, pati buhok, saan? Wala ho siyang pakialam. So gustong gusto ho ni Pangulong Duterte. Yun po yung totoong matatag, strong leader. Napakalayo kay Marcos Jr. Isipin mo, hair follicle test na lang mga ka-update. Takot na takot pa ho siya. Kaya hindi po nakakapagtaka na pati yung kanya mga kabinete, yung mga tuta niya dyan sa gobyerno, gumagamit. Kasi nga, mismong leader ayaw magpa-hair follicle test. Halata na masyado nito. So, ayan yung binigay sa atin ng Beverly Hills Police na sinasabi dito, on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression, Then, eto, hindi pa buo. So, actually, ito yan. Ano yan? Snail mail. So, that's from where? County of Los Angeles. Email lang pala yan. So, ang ginawa ko, sumulat tayo. Ito yung mga envelope na pinagdala sa atin. No? Ito ay, sumulat tayo sa coroner's, certified pa nga, coroner's office para manghingi, nagbayad pa tayo dyan. Ayan yung ganyan. Para lang to prove, yan yung galing sa coroner's office. Yan yung unang envelope. Mamaya isa-isahin natin yan. Then, ito yung latest envelope na pinadala sa akin. Ito yung pag-uusapan natin. Alright? So, ayan. Sinandyan sa akin, under my name, okay? So, ayan yung registered mail. Ayan, kahit i-check nyo yan, certified mail pala. Ayan, galing sa coroner's office. So, itong mga dokumentong ito, binayaran natin to, kaya tayo ay nakakuha nito, okay?
Ito yung actually yung resibo natin from the County of Los Angeles Coroner's Office. Ito yung unang receipt. Okay, na binayaran natin $49. Ready to process. So, orders completed. Ayan mga kababayan. Yan, okay, yung mga bagay-bagay na yan. Right. So, hindi ko papakita. Ito naman ang na-obtain ni Dean Chase. Ito naman na may mga redacted, you know. Ito naman yung na-obtain niya. Pinag-match ko actually. Bago tayo nag-live, pinag-match ko yung mga information. Pero syempre, hindi yan 100% magmamatch kasi iba yung coroner's report, iba yung police report. Ang coroner's report, nagpo-focus lang sila sa katawan ng decedent o yung namatay. While yung police report ay tumututok sa kung may foul play, kung sino ang mga sangkot sa crime, yung mga ganon. Okay? This is from Beverly Hills. Then, eto na tayo ngayon, mga palangga. This is from Beverly Hills. Now, punta tayo dito. And this is it. Binigay lang natin yung timeline sa inyo. So, eto, mga kababayan, ito yung sinend sa atin, nakakatanggap lang natin the other day. Buo ito, okay? So una, yung death investigation summary. Ayan yung pangalan niya, ayan o. Buo yan, okay? One, okay? Then, kung makikita ninyo, yung kanyang mga detalye, babasahin na lang natin kasi may mga sensitive information na hindi natin pwedeng ipakita. So, summary and opinion narrative, okay, summary and opinion narrative, decedent identification, yung mga coroners dyan, yung mga medical practitioner dyan, or yung mga nag-uog sa atin, medical legal, alam nyo itong sinasabi ko. Prior post-mortem procedures, external examination, i-enumerate ko lang sa inyo ito mga kababayan, kasi ito yung full report ng medical or coroner's report ng Los Angeles. Meron ditong kasinungalingan si Dina Arroyo na pag-uusapan natin, yung asawa nung namatay, na appointee ni Marcos Jr. Okay, si Dina Arroyo, ulitin natin, siya po ay deputy, palangga ay deputy Social Secretary for the President. Ito basahin ko lang. Bawat page may criminal case number. 2025-04377. Ayan para lang to prove a point. Ayan ayan. So, kasi itong mga ibang ebidensya, hair, skin, tattoos, wala siyang tattoo. Tingnan natin. Okay, tingnan natin kung anong meron siya dito. Okay, katulad nitong, okay, male, body weight niya, 201 pounds pala siya. So, mabigat talaga siya. So, height niya, 66 inches. BMI, 32. 4 pound. And, hindi na importante. Okay? So, nakalagay dito yung skin niya. Tattoo, wala siyang tattoo. Ang sclerae niya, congested. Tingnan natin kung ano yung mga importante. Yung leeg niya, normal. Chest, normal. Ang abdomen niya is obese. Nakalagay dito. Then, again, hindi may mga dokumento na hindi natin pwede ipakita, pero yung pinaka-synopsis pwede ko ipakita sa inyo. So anyway, natapos niya ang kanyang pag-exam ay nung July 9. Imagine mo, kaya pala matagal. Diba, nung nag-request tayo, kung mapapansin nyo dito, nung nag-request tayo ng April, wala pang maibibigay sa atin kasi under investigation. Okay? Under investigation. Ayan April yan. So anyway, ang sabi dito, completed ng Senior Deputy Medical Examiner ng July 9, 2025, 11:23. Nandito na tayo sa Forensic Science Laboratories. Okay? So, ito yan. Kailangan nyo malaman para to prove to you na itong dokumento natin, hindi po ito AI. Ito na yung pag-uusapan natin. Ang synopsis. Dito, hindi ito na-report. Hindi pa ito na-report ng media. Baka wala sila, I don't know, hindi sila nakakuha. So, ipapakita ko na sa inyo, o babasahin muna natin yung synopsis, then babalik ulit tayo sa timeline ng kaso. Ngayon, sabi dito sa synopsis, o screenshot nyo, you can have it. Okay? Ang synopsis is okay, kasi public document naman ito, may redacted lang siya. Okay, wag natin ipakita yung, so ito, right? Yan yung synopsis. Babasahin ko to. So, ito'y patunay na talagang ang grupo ni Bangag, ang mga ina-appoint niya, nagpupulburon. At ito dapat ang pinag-uusapan sa bayan natin. Pero ayaw nilang pag-usapan, kaya si Maharlika na lang ang magbubuwis buhay. Basahin ko yung synopsis. Anyone, doctors, nurses, medical, chuba-chuchu. Pero ito naman lahat ay Googleable if you want to. Sabi dito sa synopsis, mga palangga, according, listen to this, very important. Kung gusto nyo tong i-echo. Okay? Sa synopsis, ito yung sinasabing, according to the reported information, right? The decedent
yung namatay, and this wife have been visiting family in the United States from the Philippines. Dito pa lang sa unang statement, kasi itong nakasulat dito, base ito sa testamento ni Dina Arroyo. So nagbe-base lang ang coroner's, yung doctor, yung mga examiner, sa testimonya ng next of kin, which is siya, yung asawa. So sabi niya dito, yun nga, nagbisita lang daw sila sa United States, mga kababayan. Ngayon, doon sa police report actually, okay, wait a minute, ibabangga ko lang ibabangga natin. Itong sa Beverly Hills, magkaiba. Pero again, normal lang na, it's really normal na magkaiba ang police report at saka coroner's report. Kasi nga, ang police, kung may crime sila, tinignan lang kung may foul play, ang coroner's katawan lang at yung mga surroundings. Alright? So, dito sa Beverly Hills report, na nakuha naman ni Dean Chase, shout out sa iyo Palangga. I will forward you the report later. I will forward ko kung kani-kanino o sa mga politiko na baka pwede silang mag-open ng investigation. Alright? Ang sinabi dito, mga kababayan, na nag-party-party sila dito sa Beverly Hills Police. Totoo naman. Kasi nakita natin nag-party. May pinost tayo dyan na video ni Lisa na I will survive sila, di ba? Okay, tuloy muna natin. According to the reported information, the decedent and his wife have been visiting family in the United States from the Philippines. So, wala silang binisitang pamilya. Umattend sila sa Manila International Film Festival na kung saan, sabi ko nga, ginamit nila ang pera ng bayan. Andun si Lisa Tanas. Deputy Secretary siya ni Bangag. Undersecretary, level ng Undersecretary. Sumusweldo sa pera ng bayan. Sabi ko nga, kung ilalabas ng nila yung record sa hotel, yung nag-book, yung nagbayad, yung manifesto sa aeroplano, kasi very important ito. Then sabi dito, since March 3, 2025, the decedent and his wife have been staying in a hotel. Imagine mo, March 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 days sila nang nakastay sa Beverly Hilton. Kaya nga sabi ko sa inyo, pera ba nila binayad? O pera ninyo? Dahil nga siya ay Deputy Secretary, Undersecretary ng Office of the President. Ang sabi, on March 8, 2025, the decedent have been staying in a hotel and his wife admits they have been using C o polvoron. Alam nyo na, polvoron and another C. Yung favorite naman ng anak ng Bonjing Remulla. So, pero yung C na yan, which is legal dito sa California. So, wala tayong problema dyan dahil hindi naman illegal substance yan. And alcohol. Okay, ulitin natin. His wife admits that they have been using C, the polvoron, and another C, and alcohol. On March 8, 2025, the decedent reportedly used C at approximately 02 hours. Meaning, 2:00 ng madaling araw. Ito wala to sa media. Hindi pa to lumabas. Ito ang totoong kwento na galing sa medical o sa coroner's office. Used at approximately 2 a.m. Then, used C, the favorite ng anak na Remulla. Naalala nyo na yan. To help him fall asleep. At approximately, okay, gumamit daw, at approximately 3 a.m. or 4 a.m. 4 ng madaling araw. Yun ang sabi ng asawa. The decedent's wife believes he got up at approximately 11 hours, 11 na ng umaga. She admits that decedent was in the bathroom and she cannot confirm or deny if he used D while alone in the bathroom. Medyo, tignan mo Sinabi niya nung 2:00 ng madaling araw, umamin siya na gumamit sila ng double C at nagtumungga pa sila. Pero nung 11:00 na, 'di ba, ng umaga, she admits that the decedent was in the bathroom and she cannot confirm or deny if he used D while alone in the bathroom. She woke to the decedent coming out of the bathroom and stating he did not feel well. Okay? Ang sinabi dito, 11:00. Pero di ba ang report natin, 7 hours bago sila tumawag ng medic. Yun ang unang sinabi sa atin ng mga kasama nila doon sa pinangyarihan ng krimen, ng polboronic noong March. Nung wala pa tayong hawak ng mga dokumento. She woke to the decedent coming out of the bathroom and stating he did not feel well. She reports the decedent also looked pale and sweaty. The decedent then collapsed in front of his wife, which is, the wife is Dina Arroyo Tantoco, Undersecretary, Deputy
undersecretary sa Office of the President. The decedent's wife called the front desk of the hotel for assistance. Reportedly, hotel staff provided resuscitative measures until police arrived, who provided resuscitative efforts until paramedics arrived. Beverly Hills Fire Department Rescue Ambulance number 1 responded, and paramedic Guinea, okay, yung apelyido Guiney, Guinea determined death at 12:05 hours after administering an unknown amount of Narcan. Di ba pinag-usapan natin to? And several minutes of life-saving measures. May mga nurses tayo, mga nag-comment at doctors na kung nagsisi siya, hindi makakatulong yung Narcan. Pero usually, binibigay naman talaga yung Narcan, life-saving siya kasi baka merong Fenta o kung ano-ano pa. So ito'y nakalagay dito, dokumentado ito. Yan ang sinabi yung mga commenters natin nung March. Now, sabi dito, there was no reported traumatic injury or suspicion of foul play. An external examination performed at scene revealed the decedent to be in fair condition with no discernible evidence of external trauma. An oral airway was seen in his mouth and intraosseous port were seen in his left shoulder and right shin. Ito, defibrillator pads were observed on his torso. The decedent was cold to the touch. Lividity to his back blanched with light pressure, but no rigor mortis was observed. Police discovered multiple plastic baggies of an unknown white powder in the decedent's nightstand drawer. Sa police report, yung kay Dean, ito hawak ko, ang sinabi dito sa police report actually, meron ngang mga white powder. Pero magkaiba nga ang report kasi ng ng police at saka ng coroners kasi iba yung kanilang trabaho. Ang sabi dito sa Beverly Hills Police report kay Dean, okay, one clear plastic bag containing a powdery substance. Preliminary field test pending. But this was March, itong report na ito. Itong report na binabasa ko from coroners, recently, July 9, natapos ito. Na-complete ng medical examiner. So nakita nyo, nagja-jive sila. Although hindi identical ang report, which is impossible to be identical kasi iba nga ang coroners, iba ang police. Ang sabi dito, di ba yung kay Dean, 3 used syringes containing residue suspected to be, alam mo na. Now, tuloy natin yung sinabi dito. Police discovered multiple plastic baggies of an unknown white powder in the decedent's nightstand drawer. Okay? Well, doon sa una, umamin siya na tumira sila. Alas 2 ng madaling araw, tumira sila ng double C. Coca-Cola at para lang pulburon at saka yung favorite din ng anak ni Ombudsman, yan si Bonjing Remulla. See that? Ito yung mga nagpapatakbo sa buhay ninyo sa Pilipinas. Ulitin ko sa mga manunood ngayon, ito pong hawak kong dokumento, galing po ito, official ito. Hindi si Maharlika maglalabas dito ng pwede ko ito ikakulong kung gagawa ako ng kwento. Tandaan ninyo, dapat na itong sila Lisa Tanas, hawak nila ang pera ng bayan. Now, ituloy natin. But don't worry mga palangga, may niready tayo ditong timeline ulit, mas maintindihan natin. Additionally, a small round canister with half of an unknown blue pill. Okay, may blue pill pa. 2 halves of unknown white pills. Ano ba yung blue pill? Ano ba yun? Extra? Ang pinag-uusapan natin dito, undersecretary ito ni Marcos Jr. na sumusweldo sa kaba ng bayan at nagta-travel sila gamit ang pera ninyo. Ngayon, ang sabi dito, 2 halves of unknown pills and a red gummy substance. Ano yung red gummy substance? May idea ba kayo? Pwedeng gummy bear, okay? Red gummy substance was discovered on top of the nightstand during my on-scene investigation. Ang nagsasalita nito ay medical examiner. The decedent's wife reports that the decedent has been diagnosed with severe acid reflux and multiple over-the-counter medications for gastrointestinal issues were seen throughout the room. The wife reports that decedent's acid reflux is exacerbated by his alcohol and pulburon use. Yan, mga kababayan. Okay? Nakasulat yan. Okay, medical examiner, ayan yan. Di bale,
You know, alam mo, ito dapat ang iniimbestigahan dyan sa Congress at dyan sa Senate. Bakit hindi sila tumawag tumawag po sila ng 911, mga palangga. Okay, balikan natin, okay? Balikan natin yung timeline, mga palangga, na binasa ko kanina, na sinasabi, alas 3, ayon sa coroner's report, na binasa natin kanina, na alas 3 as alas 4 ay gumamit pa sila ng pulburon. Alas 3, then alas 2. Alas 2, then alas 3, alas 4. Tapos natulog na sila. Pero based dito sa Beverly Hills Police Report, meron ditong may mga witnesses, may mga pangalan. Ulitin ko po, ang mga witnesses dito na pinangalanan, nilabas ito ni Dean, may mga pangalan. Hindi pwedeng lumabas ito sa coroner's report. Kaya, pinagsama-sama natin dito. Nung sa Beverly Hills naman, halos magkakapareho yung timeline nila. 'Di ba? Yung sa atin, yung legitimate, dahil ako nag-request ito, binayaran ko, 3 to 4 a.m., 'di ba? Sinabi na ni Dina Arroyo Tantoco, yun na nga, nagumamit sila ng double C. Then sa Beverly Hills report, 04:45, pasok pa rin alas 4 to alas 4:45 to 5:15 a.m., 'di ba? Nagsimula nang nangisay-ngisay si Tantoco. Kaya nga sinabi, according to Dean's report, Dean Chase, na sinabi ni Lisa Tanas sa grupo na normal lang yan, epekto lang yan ng recreational use. Pero magkatugma yung report ng Beverly at report ng coroners na 11 to 11:30 a.m. ay nag-request sila, tumawag sila sa front desk at dumating nga yung mga pulis. At 12:05, nag-match din, yung 11:45 na dumating yung paramedics, nag-match din sa Beverly Hills Police Report. And also, nung 12:05 na dineklarang wala na siya, nagtugma din at tinawag nga yung coroner's report. So lahat mga kababayan, yung time of death, nagtugma lahat. Ang tanong ng bayan dito, bakit hindi sila nakulong? Bakit hindi nakulong sila Lisa Tanas? Although, syempre sa coroner's report, hindi makakasama si Lisa Tanas. Pero sa police report, nakasama siya based doon sa inilabas nga ni Dean Chase na unang report. Ang question natin, bakit walang nakulong? Bakit hindi natin alam? Kasi hindi naman sila talaga nagsalita, di ba? Kasi umamin si Dina Arroyo na talagang sila ay suminghot at sumipsip ng double C. Pero meron nga siyang kasinungalingan na sinasabi niya dumalaw sila sa kamag-anak nila dito. Hindi totoo dahil documented yan. Pumunta sila dito, entourage sila ni Lisa Tanas. Pera ng bayan ang kanilang ginamit dahil sila ay mga tao ni Bangag o deputy secretary nga o undersecretary nga, ito si Dina Arroyo. So ngayon nagsinungaling siya doon. Dahil nga controlled substance, itong pulboronic na ito, mga kababayan, whether sa Pilipinas o ito sa Amerika, magtataka tayo, di ba? Bakit hindi nakulong? Umamin na siya Nagumamit siya. At nakita doon sa coroner's report na meron mga white powdery doon, di ba, binasa natin kanina. Based sa ating research, hindi pala siya automatic na ikukulong. Right there and then, na ikukulong siya dahil siya ay nahulihan doon or umamin siya. Ang sinasabi dito, sa mga na-research natin, although na umamin siya, hindi siya basta-basta ikulong kasi nga, kailangan pang merong witness corroboration. Meaning, kung ilan sila doon, at dapat mag-positive siya sa pulburon test. Ngayon, ang question natin, pinulburon test ba si Dina Arroyo? Yung mga kasama ba niya magwi-witness ba? Kasi hindi siya maaresto kung walang nagkaso. And another thing, kung sila nga ay pumunta bilang taong gobyerno, meron siyang diplomatic immunity or temporary immunity, which yun yung inulat sa akin. Ibinlag ko yun na tinawagan ako ng mismong kasama nila, kaya hindi nakulong si Liza Tanas. At ang mga kasama